Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo muli ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Tayo po ngayon ay nasa second episode na ngayong araw pong ito, April 5, 2020, sa ganap na alas 4:14 po ng hapon. So kayo po ay amin pong malugod na pinasasalamatan at tinatanggap sapagkat kayo po ay patuloy pa rin nakaantabay sa ating programa para pakinggan yung mga kasagutan na itinatanong ninyo patungkol po sa banal na kasulatan. Ang programang Reasons of Faith ay nakadisenyo po para sagutin yung mga katanungan ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid na may kinalaman po sa usapin ng banal na kasulatan, at nagbibigay po tayo ng mga ebidensya ng ating pananampalataya. Kinakailangan ang ating pananampalataya ay hindi suntok sa hangin, hindi suntok sa buwan. Dapat mayroong pinagbabatayang ebidensya. At ang ebidensyang yan, buhat sa salita ng Diyos. So ito po ang hangarin ng ating programa at nagpapasalamat din po ako siyempre sa akin pong technical na kasama, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At ngayon po, bago tayo dumakong lubusan dito po sa pagsagot sa mga tanong na nandito ngayon, dadako muna tayo sa pananalangin sa ating Panginoon para hingin po ang kanyang gabay. Ama naming Diyos, salamat muli na niloob ninyo ang pagkakataon na magkaroon kami ng ikalawang episode ngayong araw, at dalangin namin na samahan kami ng banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagsagot sa lahat ng aming mga kapatid at kaibigan na nagtatanong na may kinalaman sa katwiran ng kaligtasan mula sa inyo. Hindi magiging makabuluhan kung kami po ay aasa sa sariling karunungan at kaalaman. Kami po ay nagpapasakop at nagsusumamo sa inyo na pangunahan niyo po ang programang ito upang ang marinig ay hindi ang aking tinig, kundi ang tinig na mula sa inyong Santong Espiritu. Salamat Ama sa katiyakan na kami sinamahan at pinatawad din ang anumang kasalanan na inyong nakita upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? So, unang tanong po natin. Ito po ay galing kay Ten Gonzales. Okay? Maraming salamat dito sa tanong na na-forward. Tanong ko lang po, ang Gawa 20 at talatang 7. Kasi po, ang kasaysayan po dyan ni Pablo, naglalakbay po sila, tapos may sinabi po sa talatang 7, tumigil po sila ng 7 araw or 7 days. Bakit po di nabanggit na sila ay nagsamba sa araw ng Sabado at nabanggit agad yung ng unang araw ng Sanglinggo? Okay, so maraming salamat dito sa magandang tanong. Ang kanyang concern nga po rito, bakit hindi nasabi dyan na sumamba ang apostol na Pablo at doon sa 7 araw na yun na kanyang pananatili doon sa lugar at nabanggit agad yung unang araw ng Sanglinggo. Sige, basahin po natin yung pinagkunan niya po ng talata. Sabi po rito, simulan natin sa talatang 6 ng kapitulo 20 ng Aklat ng Mga Gawa. Sabi rito ay ganito: At kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, na dooy nagsitira kaming 7 araw. At ng unang araw ng Sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan, at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Okay, so yun po yung sinasabi doon sa dalawang talata natin nung nabasa, talatang 6 at 7. So ang concern nga po, bakit hindi nasabi na sumamba sila at nangilin sa araw ng Sabat? 7 araw yon.
Ganito yan. Tandaan natin na sa Biblia, merong mga bagay na kumbaga doon nakafocus yung kaniyang pahayag at hindi doon sa ibang bagay na hindi naman yun ang gustong iparating ng author. At sa puntong ito, ang author dito ay si Luke. So ipinakita yung kanyang pananatili doon po sa lugar na yon na pinag-uusapan. Doon sa nabanggit sa talatang 6, doon sa nung dumating sila sa Troas, sa loob ng 5 araw, nagsitira sila doon ng 7 araw. So sinasabi yung lugar na bakit nandoon si Pablo at ano yung kanyang ginagawa. At ngayon nga, dinugtong yung talatang 7 na noong first day of the week or Sunday, nagkapisan sila para pagpuputol-putulin ng tinapay kasi si Pablo aalis sa kinabukasan. So yung gathering nila before na umalis doon sa lugar na yun ng apostol na si Pablo. Yun yung focus. Hindi yung focus doon yung patungkol sa pangingili ng ikapitong araw. Bakit hindi focus doon? Kasi obvious sa mga talata ng Biblia na si Pablo po, Sabbath keeper talaga. So, titingnan natin doon sa mga talata ng Biblia na yon na nagpapatunay na Sabbath keeper si Pablo at yung mga Kristiyano sa lugar na yon. So, hindi po natin hahanapin doon sa talatang nabanggit yung pagiging Sabbath keeper ni Pablo kasi iba yung focus o intensyon ng tumulat. May kinikwento doon pagdating nila sa lugar ng Troas at kung ilang araw sila na natili. Pero doon sa ibang mga talata ng Biblia, dito naman nagpapatunay, dito rin sa Aklat ng Gawa, kung anong ugali meron ng apostol na si Pablo. Di doon natin tingnan kung Sabbath keeper ba siya o hindi. Ngayon, bago natin tingnan doon, gusto ko lang munang banggitin na itong talatang ito sa 7 ng Kapitulo 20 ng Gawa, ipinagkakamali kasi ito ng iba na yan daw pong ginawa nilang pagpuputol-putol ng tinapay ay dahilan na inilipat na yung kabanalan ng araw mula doon sa ikapito na Sabat patungo sa unang araw na linggo. Again, yan po ay mga, kumbaga kwento-kwento na naman, eisegesis. Wala hong paglilipat ng kabanalan mula ikapito patungo sa una. At ang katotohanan, hindi pwedeng tao ang magpalit niyan. Ang Diyos dapat magbago niyan kung gusto ng Diyos. Pero itong ginagawa nilang pagpuputol-putol ng tinapay, ordinaryo na ginagawa nila ito. Ordinary na ito, hindi ito yung paraan para mapabanal yung araw. Ito po, gusto kong basahin muna ito dito sa Kapitulo 2 ng Gawa pa rin po, talatang 46. Ang sabi diyan, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, sa mga tuwid. Napansin niyo po, araw-araw na gawain nila ito, nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. At yung pagpuputol-putol ng tinapay, ordinaryo na nilang ginagawa araw-araw. So hindi po nangangahulugan na yung pagpuputol-putol nila ng tinapay nung unang araw ng sanglinggo, doon sa isinasaad sa Gawa 27, ay katunayan na inilipat na ang pangingilin mula ikapito patungo sa unang araw o linggo. So yun po, gusto ko lang daanan yung puntong yun para hindi mahawa sa maling aral itong ating mga kaibigan. Kaya pinakita ko po sa inyo na ordinaryo, very common na ginagawa ng mga Hudyong Kristiyanong ito ang pagpuputol-putol ng tinapay. Hindi dahilan para pabanalin ang anumang bagay o yung araw ay mapabanal. Dahil ang Diyos lang ang nagpapabanal, hindi tao. Diyos lang pwede magpalit kung gusto niyang palitan yung kanyang kautusan. Ngayon, ito, dadako tayo doon sa pagbasa doon sa mga talata na nagpapatunay na si Pablo Sabbath keeper. Hindi niya pinalitan yung pangingilin mula Sabado at gawing linggo. Ito yon. Basahin natin sa Gawa 17, talatang 2. Ang sabi diyan ay ganito. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Talatang 3. Na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. Napansin niyo po yan? Si Pablo ayon sa ugali niya. Kaya ko diniin yung puntong yon. Costumbre, kultura, kaugalian na ni Pablo na tuwing Sabat, siya ay nasa sinagoga. Yung sinagoga, yung kapulungan. Kumbaga sa atin ngayon, yan yung nagpupulong sa kapilya pag-araw ng pangilin, sa simbahan.
So si Pablo, nandun, ugali na niya na laging nasa sinagoga. Kaya sabi ng iba, pag Sabat na nasa sinagoga, kasi Pablo para ipangaral na wala na yung Sabat. Mali. Yun ba sinasabi sa talata na kaya pumasok si Pablo para pangaralan sila na hindi na umiiral ang pangingili ng ikapitong araw na Sabat? Again, kwento na naman yan. Si Jesus ang tawag dyan. Inilalagay mo yung isip mo dun sa talata. Dapat extract natin kung anong sinasabi ng talata. Nandyan ho naman sa binasa natin yung dahilan kung bakit si Pablo ay nasa sinagoga. At ang sabi nga dun sa unang bahagi, ayon sa ugali niya. May ugali si Pablo na tulad sa ugali ni Kristo. Doon sa Lucas 4:16, iko-quote ko na lang, nakaugalian din ni Kristo na kapag Sabat nasa sinagoga. Kasi nga pare-pareho silang Hudyo Etong pangingili ng Sabat, common na ginagawa ng mga Hudyo kasi utos na binigay ito ng Diyos at sila ang pinagkatiwalaan. Hindi para sarilinin yung pangingili ng ikapitong araw na Sabat o Sabado, kundi ituro din sa lahat. Dahil yan ay part ng 10 utos. At sabi nga dito, si Pablo ayon sa ugali niya. Pareho sila ni Kristo. Dahil yun ang sinasabi din ni Pablo, maging tagasunod ko kayo, nagaya ko naman ng pagsunod kay Kristo. So tinutularan niya si Kristo na kung ang usapin ay Sabat, sila po ay nasa simbahan. Nasa sinagoga ho sila para ipangilin yung Sabat. Yun yung purpose kung bakit sila pumapasok sa sinagoga para ipangilin. At hindi para pangaralan ni Pablo yung mga Hudyo at mga Hintil na wala na yung Sabat. Balikan ko uli ang basa Ano ang dahilan kung bakit siya nandoon sa kanila at bakit siya nangangatwiran? Di ba ang sabi niya sa talatang 3? Na binubuksan at pinatunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. Yun pala yung pinapatunayan ng apostol si Pablo na si Kristo daw ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. Kasi nga po, ang mga Hudyo hindi ho naniniwala na yung ipinako sa krus ay yun nga yung Kristo o Mesyas. And then pinatutunayan ni Pablo, nandito yun sa kasulatan na siya nga yun yung naipako na nabuhay nung ikatlong araw, nabuhay sa mga patay, siya na yung hinihintay natin. Yun ang pinapatunayan niya kasi nga yung mga Hudyo hindi naniniwala talaga. Marami sa kanila hindi naniniwala na si Jesus na pinatay at nabuhay, siya nga yung Kristo o Mesyas. Kaya yun ang pinapatunayan niya. Yun ang sabi sa talata. Binubuksan at pinatutunayan niya na yung Kristo kinakailangan, yung Kristo maghirap, muling mabuhay sa mga patay. Hindi niya pala pinapatunayan na wala na ang Sabat Kaya nga magaling maggawa ng kwento itong mga taong ayaw mangili ng ikapitong araw na Sabat na Sabado. Gumagawa na lang sila ng kwento at nililikot nila yung sinasabi sa talata. So, kaya ko dinugtong itong pagsagot natin ito kasi nga, yun pa rin naman ang purpose Dahil sa tanong, bakit doon sa gawa 20, sa 1 at 7, hindi sinabing nangilin si Pablo. So parang merong agam-agam na hindi siya consistent na mangilin. Kaya pinakita ko po sa inyo ang talatang ito para makita ninyo consistent si Pablo. Kaya nga ugali, custom. Kaugalian niya, custombre. Custombre niya na mangilin talaga. Doon siya sa sinagoga pag-araw ng Sabat. Isa pa, babasahin pa natin itong nasa gawa 13:14. Kasama rin si Pablo dito sa usaping ito. Ang sabi rito, datapwat sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Verse 42, laktawan natin. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Napansin niyo po yan? Tuwing Sabat nandun sila Pablo at yung mga taong nakapakinig sa sermon ng apostol na si Pablo, humiling kila Pablo na yung mga narinig nila salitain ito sa Sabat na susunod. So, tuloy-tuloy yung pangingili ng Sabat ng mga tao doon kasama ang mga alagad na ito, katulad ni Pablo. Sa talatang 43, ito naman ang sabi, nang makaalis nga ang mga kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag
ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na pagsipanatili sa biyaya ng Diyos. And then, sa verse 44, at nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. So, napansin niyo po yun. So, tuloy-tuloy dyan sa istorya, sa narrative ni Dr. Lucas, yung ginagawa nila apostol na si Pablo doon sa bayan tuwing araw ng Sabat, kayo mga tao na inganyo. Kaya sabi nila, salitain mo uli sa susunod na Sabat. At yung pangangaral na yun ni Pablo, nandun din yung mga salita katulad ng magsipanatili kayo sa biyaya. So hindi po nangangahulugan na kapag Sabat keeper ka, wala ka sa biyaya. Ito kasi yung misrepresentation at misinterpretation ng marami pag pinag-uusapan yung ika-4 na utos na pangingilin ng ika-7 araw na Sabat. Nahulog na raw sila sa biyaya yung mga nangingilin. Etong example natin, sila Apostol Pablo tuloy-tuloy ang pangingilin, ugali nga niya. At ang sabi niya, hinimok niya, pag sinabing hinimok, hinikayat, na magsipanatili yung mga taong yon sa biyaya ng Diyos. So, at the same time, nangingilin ka ng Sabat, may biyaya ka ng Diyos. So, yun po ang maliwanag na sinasabi po dyan sa mga talata. Kaya nga ang report ni Lucas, nang sumunod na Sabat, nagkatipon halos ang buong bayan. So, hindi issue sa panahong yun kung dapat bang ipangilin ang Sabat o hindi. At ugali ni Pablo na laging nasa sinagoga. Hudyo nga siya. Therefore, Sabat keeper ho siya. Di ba? Kaya yun ang sinasabi dyan sa talata. At doon sa record dyan sa Aklat ng Gawa, pakilagay sa screen, si Pablo ay nabilang dyan yung 84 meetings na ginawa niya, 84 meetings on the Sabbath sa aklat lang ng mga gawa in the books of Acts. Naka-record doon ng 84 meetings. Binilang po ito ng mga nagsuri kung ilang beses nga ginawa nga ni Pablo yan. Yung pagmi-meeting, pagpupulong. Sabat ng ginagawa, hindi linggo. Di pinatay siya ng kapwa niya Hudyo pag nangilin siya ng ibang araw. So masunurin ng apostol na si Pablo sa utos ng Diyos. Ng Sabat ginawa ng dahil sa tao. So, sana mapanatag na yung kalooban natin doon sa nagtanong na hindi ho problema. Kung hindi man na-record doon sa Gawa 26, 20 talatang 6 at 7, kasi nga, iba yung focus doon nung sinabi ni Dr. Lucas yon. Sinabi yung lugar at kung ilang araw na natili doon ang apostol na si Pablo. Yun yung focus. So, sa ibang mga record naman, Sabat keeper pala si Pablo. Tuloy-tuloy naman yung pangingilin niya. Di ba? So, yun po yung ating sinasabi sa puntong yon. Okay. Sunod tayong tanong. Galing pa rin ito kay Ten Gonzales. Ito ho, ang sabi niya, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay isa ding paraan sa pagsamba sa Diyos. Aanhin mo ang lagi pagdalo sa simbahan araw-araw, pero madamot, manluloko, wala pa rin kwenta. Parang parehas ito ng tanong doon sa una nating sinagot kanina, no? So, yung paggawa ng kabutihan sa kapwa, paraan din yan ng pagsamba sa Diyos. Talagang yung paggawa ng kabutihan, bunga yan. Produkto ng pananampalataya mo sa Diyos. Kasi yan yung barometer ni Kristo Yung ginawa mo sa kapwa mo, maging sa pinakamaliit sa kanila, sa akin mo ginawa. Yun ang sabi ng Panginoong Kristo. So, barometer o sukatan ng ating Diyos at ni Kristo, yung gawa sa ating kapwa, kung mabuti ba yan o masama. Kung ginawan mo ng mabuti, di ginawa mo kay Kristo yung mabuti. Pag ginawan mo ng masama, di ginawa mo kay Kristo ay masama. Yun yung barometer. Kaya nga sabi dun sa tanong, paraan din ng pagsamba. So, aanhin mo pa laging pagdalo naman. Araw-araw sa simbahan, kung madamot ka, manluloko pa rin. Walang kwenta, sabi dun sa tanong. Ganito yan, dalawang bagay yan. Kanina, sinagot na natin. So, pakibalikan na lang ninyo yung unang episode sa tanong ni Brother Yamzak yon. So, clarify natin doon ano yung hatred for sin at cherished for sin. Yung galit ka sa kasalanang nagawa mo o yung natutuwa ka pa tuloy-tuloy mong ginagawa yung kasalanan. Dito naman, observation dito ng atin pong kapatid na nagtanong. Simba ng simba, manloloko, madamot. Balikan natin sinabi ni Apostol na si Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 5, talatang 11. Ito yan Talagang sa iglesia ng Panginoon, meron talaga mga ganyang pag-uugali pa rin. Tingnan nyo Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama
sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. So, talagang sa iglesia ng Panginoon, lalo na dito sa sinulatan ni Pablo sa Corinto, may mga kapatid talagang mananampalataya na ganun pa rin yung ugaling makasanglibutan. Kapatid na, tinatawag na kapatid . Kasi dito, sulat ito ni Pablo sa mga taga-Corinto kasi may sumbong sa kanya na merong iba't ibang nangyayaring hindi maganda sa iglesyang na itatag doon sa Corinto. So, isa ito sa isinumbong sa kanya, kaya ang balik ni Pablo, huwag niyong pakisamahan yung mga ugaling ganon. Kapatid nga, tinatawag na kapatid, mapakiapid naman. Sakim, greedy. Yun yung sinabi kanina sa tanong ni Brother Gonzales, madamot. Isa pa doon, manluloko. Sabi ni Pablo, ang gamit niya rito sa salin na ito, manglulupig. Huwag kayong makisalo sa kanila. Huwag kayong makisama sa kanila. Layuan nyo. Yun ang payo ng apostol na si Pablo. Hindi yung sinabi ni Brother Melvin yan, sabi ng apostol na si Pablo. At naniniwala ako sa sinasabi ng apostol na si Pablo. Ako man, lalayuan ko rin kung kapatid nga yan, pero ang ugali, ganun, ayon sa pagkasunod-sunod. Basahin ko nga po sa ibang salin, pakilagay sa screen. Sa New English Translation, ang sabi ganito, "But now, I am writing to you not to associate with anyone who calls himself a Christian who is sexually immoral, or greedy, or an idolater, or verbally abusive, or a drunkard, or a swindler." Ito yung swindler. Ito nga yung mga manlulupig, manluloko. Sa iba pang salin, ganito. Sa Complete Word Study Bible Translation, ito naman ang salin. "But now, I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother to be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such a one, know not to eat." Di ba? Yung tanong kasi, madamot, di nandun, greedy. Tapos manloloko, ayan na nga, extortioner. Doon sa isa nating salin kanina, ang sabi naman, swindler. Pare-pareho lang yun. Swindler at itong tinatawag na extortioner, manloloko, pare-pareho lang yun. Mayroon talaga ganong nag-i-exist sa church ng Panginoon. Sa kabila na sinasabing mananampalataya sila, pero ganun ang kanilang gawain, manloko ng kapwa. May mga ganun talaga, sad but true. Malungkot man, pero totoo yan, merong ganyan. So, ang unang tingnan natin, layuan kung ganun talaga yung gawain nila. Layuan. Yun ang sabi ng apostol na si Pablo, kasi yung masamang ugali, nakakahawa yan. Kaya kayo, mamimili tayo ng kakasamahin natin. Kasi matututo ka ng masama nilang gawa kung sila ang pakikisamahan mo. Pwede mo ipanalangin na lang itong mga ganito, pero huwag kang makisama. At yun ang matinding payo dyan ng apostol na si Pablo, kasi nga alam niya na ang masamang ugali, nakakasira talaga yan. Yung hindi mabuting kasama, nakakasira ng mabuting ugali. Lalayuan yan. Dahil meron talaga sa mga iglesia natin na ganitong kalagayan. Mapakiapid, lalo na yon. Extortioner, mananamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Pero ito ang dapat nating tingnan din itong kasunod na babasahin natin sa aklat ni Mateo. Ang kapitulo ay 7, talatang 1. Ito warning naman sa atin. Matthew 7 verse 1. "Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan." Verse 2. "Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Bakit ko binasa yung talatang ito? Kasi nga ganito. Kung nakita mo yung kapatid mo na manloloko, tapos ikaw manloloko ka rin, pareho lang. Kaya nga yung sinasabi dito ni Mateo, sa panukat na inyong isusukat, susukatin kayo. Meaning, kung sinabi mong manloloko siya, ikaw manloloko din. Kung sinabi mo sinungaling siya, ikaw sinungaling din. Kung sinabi mong babaero siya, ikaw pala babaero din. So, susukatin ka rin doon. So, huwag kayong magsihatol kung ganon rin ang ugali ninyo. Yan lang ang punto rito. Pero tandaan natin, sa Biblia po, lalo na sa aklat ni Juan, sa kapitulo 7, i-quote ko na lang, na sinasabi doon,
humatol kayo ng matuwid na paghatol. So hindi ho bawal ang humatol sa Biblia. Ang binibigyan lang ng babala dito, tiyakin mo na ikaw hindi ganon. O halimbawa humatol ka, ito yung kapatid ho, manluloko, ikaw manluloko ka rin pala. Yun ang masama. Kasi sa panukat na isusukat mo, dapat pag sinabi mong chismoso siya, dapat ikaw hindi chismoso. Pag sinabi mong masama ugali niya, tiyakin mo hindi masama ugali mo. Yun lang ang sinasabi dito ni Mateo. Sinabi ni Kristo ito na sinulat ni Mateo. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat ika sa hatol na inyong ihahatol, hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, susukatin kayo. Sinukat mo yung kapwa mo. Yun pala ikaw, ganun din pala ikaw. Yun lang ang warning dito. Pero yung judgment na ginagawa ng church, lalo na yung ating mga, halimbawa, church board at church body, yung congregation, hatol yan. Pero nakalagay sa konteksto ng matuwid na paghatol. Yun. Hindi masamang humatol kung ikaw hindi ka nga ganon. Yung hatol mo, hindi yun sa pagkatao niya, kundi sa ginagawa niya. Yun yung hatol na matuwid. Lalo na kung ikaw hindi ka rin ganon. Sasabihin mo, sakim siya sa pera. Yun pala ikaw sakim din sa pera. Hirap kang magbitaw ng pera. Di sakim ka rin. Lalo na sa pantulong sa kapwa. Pero sa sariling luho, gastos ka ng gastos. Pag ganyan ang problema ho sa tao. Yan ang nature ng tao Kahit yung mga mananampalataya na. Pagdating sa sarili, malakas gumastos. Pero pag nananawagan ng church, hirap magbitaw ng pera. Kasakiman ang tawag doon. Greediness. Di ba? So ginagamot tayo ng Panginoon doon. Kaya, huwag kang magsabi na sakim siya kung ikaw sakim din pala. Kasi yung panukat na ginamit mo, isusukat din yan sa'yo. Yun ang sinasabi. Yun yung aking pagbalanse po ng usaping ito doon sa tanong ng atin pong kapatid. Sana naging malinaw sa atin yung mga puntong yon. Okay. Sunod na tanong galing kay, pakilagay sa screen, Aliyah. Donying Molieda Metilio. Doon po sa Daniel, ipinasara kay Daniel ang aklat. Dito po sa Revelation ay binuksan pero nalilito po ang iba na nagpapaliwanag at iba-iba ang paliwanag. Paano po ba madaling matukoy ang totoo? Alam nyo, maganda yung tanong, may talagang concern siya. Paano ba talaga madaling matukoy yung totoo? Alam nyo, ito ay. Ang sabi po sa Juan 7:17, i-quote ko na lang. Kung ang sino mang tao, di ba? Pag sinabing sino man, walang exception. Lahat tayo kasama doon. Kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. So, hindi po problema na matukoy o malaman natin kung ano ang totoo. Bakit? Kinakailangan lang kasi na handa kang ganapin yung kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi sa talata Hindi problema sa talata kung malalaman ko ba yung kalooban ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi doon Ulitin ko Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos. Sino mang tao, basta ibig mo, gusto mo na gawin yung gusto ng Diyos. Ano ang pangako ni Kristo? Makikilala mo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Tapos. Kaya pag ika'y sincere, alam ng Diyos yun. Diyos naman nakakabasa ng puso natin Huwag natin problemahin na malalaman ba ng ibang tao, lalo na yung mga taga-bundok, yung katotohanan ng Diyos. Malalaman yan. Pangako ni Kristo yun Di ba? Kung ang sino man tao, ang tanong lang, handa ka ba? May mga tao kasing ganito Ipinaalam mo sa kanila yung totoo, tambakan mo man sila ng ebidensya, ayaw nilang sundin. Pero sabi nila, hindi, maka-Diyos kami, okay na sa amin yung aming kinagis ng paniniwala. Hayaan nyo na yung sa inyo. Di ba? So, madaling matukoy ang totoo. Okay, so sinagot lang natin yung huling punto. Pero doon sa una na itinatanong ng atin pong taga-subaybay, sa aklatikan ni Daniel kasi pinasara sa Revelation, bukas. Nakakalito. Eto, basahin natin. Sa Daniel, Kapitulo 12, talatang 4, ganito sinasabi, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Yan ang sabi ron.
Alam nyo, etong sinabi na ito kay Daniel na isara mo at tatakan yung aklat, may binanggit na salita di ba? Hanggang kailan yun sarado? Di hanggang sa panahon ng kawakasan. Meaning to say, bubuksan din. Kailang pinasara lang kasi hindi pa ukol sa kapanahunan nila na maintindihan yung pangyayaring pinag-uusapan doon. Kaya isara doon hanggang sa panahon or time of the end. Doon lang maiintindihan. Kaya naunawaan nga natin yung mensahe ni Daniel kasi yung time of the end na pinag-uusapan, ito example lang. Simula nung nagkaroon ng mga invention, doon nagsimula yung mga tinatawag na pangyayari na, kasi ang karugtong ng sinabi dito sa 12.4, pag ituloy ninyo, pag binasa ninyo, hanggang sa panahon ng kawakasan, may binabanggit doon yung mga paruot parito. Ibig sabihin, magiging busy yung sitwasyon ng tao sa mundo sa pamamagitan ng napakaraming invention. Isa lang po na halimbawa yung binanggit kong na yon sa 12.4, no? Na tungkol sa mga bagay na mga matutuklasan ng tao. Hanggang sa ang panahon yon, panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. So yun yung pag-boom ng tinatawag na knowledge through invention, mga naiimbentong mga iba't ibang mga bagay through scientific knowledge. So yun ang tinutukoy na panahon ng kawakasan. So nakasara lang hanggang sa panahong yun, meaning mabubuksan din. Kaya yun ang ating naipapaliwanag. Di ba? So merong hangganan lang yung alin, yung pagsara. Mabubuksan din sa panahon ng kawakasan kasi nga, kung sasabihin sa kanila, never naman nila maintindihan. Di ba? So may panahong pinag-uukulan ito kaya nakasara lang muna. Ganun po ang sinasabi ho dito. Marami ang paruot parito. O di yung tinatawag na travel magiging mabilis. Paruot parito. O di ba nangyari yung mga invention ng sasakyan? Nagmula sa mga hayop halimbawa. Then nagkaroon ng mga sasakyan. Di motor. Bangkang di motor na. Lalo na nagkaroon ng barko. Nagkaroon ng eroplano. Mga printing presses. At ibang mga industrial revolution. Yun ang tinatawag na time of the end. Doon mabubuksan yung knowledge na yon. Yun. Ngayon, babasahin ko dito sa ang Biblia, wala dyan sa screen, ituloy ko lang sa 5, nang magkagayoy akong si Daniel ay tumingin at narito nakatayo ang ibang dalawa. Ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. Di, tuloy-tuloy yung vision na ipinakita kay Daniel patungkol naman dito sa mga iba pang mga kaganapan. So yung punto lang doon sa talatang 4, hindi isara para hindi malaman, kundi isara lang dahil mayroong panahon ng kinaangkupan para makilala o maintindihan. Sa panahon ni Daniel, wala yon. Ngayon, dito naman sa Apokalipsis, pakilagay sa screen, 1:1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. So napansin niyo po yon. Ang unang bungad sa talatang 1 ng kapitulo 1 ng Apokalipsis, the revelation of Jesus Christ. Ang Apokalipsis ni Jesucristo. Nabanggit ko ito nung mga nakaraan. Pag sinabing Apokalipsis sa Grego, Apokalupsos, ang meaning revelation. Paghahayag. Kumbaga parang sa isang lamesa na natatakpan ng mantil, tinakpan, kung ano-anong laman. Pag tinanggal mo yung nakatakip, tawag doon revelation. So meaning, maintindihan kasi makikita mo kung anong nandun. Yun yung ibig sabihin, Apokalipsis ni Jesucristo. Kaya, etong Apokalipsis, it's all about revelation. Paghahayag, pagpapakita ng mga bagay na mangyaring na marapat mangyari sa madaling panahon. Yun ang sinasabi ho dyan Ipinadala sa pamamagitan ni Juan. O ngayon, sabi sa talatang 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So, kaya pinag-aaralan natin ang aklat ng Apokalipsis o Revelation dahil pag bumasa ka pala nito, pinapakinggan mo sinasabi diyan at tinutupad. Hindi nagtatapos sa pagbasa at pakikinig, kundi tinutupad.
Bakit? Ang panahoy malapit na. So yun yung punto na naka-reveal lahat yung, although ginagamit ho talaga mga symbol. Mga simbolo ang ginagamit sa Revelation. Bakit mga symbol? Kasi nga ito tingnan nyo. Pakilagay sa screen, the book of Revelation contains 404 verses. More than 270 are taken from the Old Testament. Napansin nyo yun? Higit pa sa kalahati, 404 yung talata ng Apokalipsis. Pero, yung 270 ay galing pala yung mga salitang ginamit sa Old Testament. Kaya, ang foundation, makikita natin, na una, si Kristo ang sentro ng Apokalipsis kasi revelation niya yun. Pangalawa, malawak ang pundasyon niya sa matandang tipan. Kaya, nahihirapang umintindi yung iba, yun yung punto ng tanong paano natin maintindihan? Iba-iba paliwanag. Kaya nahihirapan intindihin yung iba kasi wala silang ginamit na foundation from the Old Testament. Yung mga symbol na ginamit, halimbawa sa mga hayop, yung leon, yung oso, yung leopardo, halimbawa sa Daniel. Bakit natin nabanggit na naman ang Daniel? Kasi pag pinag-usapan yung apocalyptic prophecy, yung kinukonsider ang Daniel at Revelation na kambal na aklat, Daniel and Revelation. Lalo na, itong Revelation, kumuha ng maraming mga symbol, hindi lang sa Daniel, kundi sa Old Testament, sa kabuuan, 270. Yun yung bilang. Halimbawa sa Daniel, nakita niya yung leon, and then oso, leopardo, at nondescript beast, o undescribable na beast o hayop. Samantalang doon sa panulat naman ni Juan, nauna yung leopardo. Sumunod yung oso, and then yung leon. Doon kay Daniel, nauna yung leon, sunod oso, leopardo, at nondescript beast. Sa panahon ni Juan sa Apokalipsis, nauna yung leopardo. Napansin nyo yung opposite? Opposite yun Kasi bakit ganon? Kasi si Juan, na sumulat ng Apokalipsis, nabubuhay siya sa panahon ng Roma. Yun yung fourth kingdom, na sinabi sa aklat ni Daniel, nondescript beast, o walang maihahambing na pagsasalarawan tungkol sa hayop na yon. Yun yung ika-4 sa aklat ni Daniel. Samantalang kay Juan, 3 ang nabanggit kasi nandoon na siya sa ika-4 na kaharian, the fourth beast. Kaya ang nakita niya backward, ay syempre, ang makikita niyang una dyan, yung leopardo, na ika-3 naman sa aklat ni Daniel. And then nakita ni John yung oso, at last, yung leon, na kinumbine yung features doon sa kaharian na kanyang kinasasakupan o nandoon siya sa kapanahunang yaon. Di ba? So, may mga symbol na ginagamit ang Revelation. Alam nyo, bakit symbol? May mga symbol kasi ang purpose niyan kung bakit may mga symbol para hindi ma-intercept ng kaaway. Example ko lang sa inyo, sa panahon ng digmaan, lalo ng Second World War, ang Amerika gumamit yan ng mga tinatawag na wind talkers para hindi ma-intercept yung kanilang mga code na gagamitin during the time of battle. Hindi ma-intercept ng kaaway. Kasi pag na-intercept, matatalo sila doon sa labanan. Di ba? So, ganoon din ang Diyos. May mga symbol, ngunit, yung symbol na yun, Biblia din ang nagpapaliwanag. Halimbawa, yung hangin. Yung hangin, kumakatawan saan? Sa kaguluhan. Pinaliwanag. Yung sinabi sa Apokalipsis 17 verse 15, verse 1, na tubig, na kinaupuan ng patutot, pinaliwanag din niya na yun ay kumakatawan sa karamihan ng tao. Population, mga tao sa ibang bansa, wika at bayan. So, Biblia din po sumasagot. Pagtiyagaan lang na hanapin. So, kaya gumagamit ng mga symbol. So, paano matutunan? Iba-iba ang turo. Ito pa. Pag pinag-usapan ng Seventh-day Adventism, isa lang ang turo niyan. Lalo na kung fundamental doctrines. Hindi po iba-iba. Kinakailangan aralin po natin yung sistema ng ating church, yung order, yung nature. Kagaya ng topic ko yan na kahapon lang, nalimutan ko pa. Yung topic ko doon sa issue regarding sa date setting, nandoon yung pagpapaliwanag ko ng mas marami. Na kinakailangan, nandoon tayo sa within our framework of understanding ng atin hong structure, ng atin hong fundamental teachings. Kaya may iba-ibang turo. Anyway, kahit narinig mo, sino-sinong scholar, iba-ibang turo, ganun talaga. Pero tandaan natin, i-quote ko na lang, yung nature ng church natin,
ang church natin ay hindi kumikilala sa ibang statement o kapahayagan regarding sa doctrine kung hindi ito official na tinanggap ng General Conference in quadrennial session. Ang ibig sabihin, kahit sino mang marinig mo na Adventist na matalino sa tingin mo, marami kasi ngayon nagtatali-talinuhan, yung iba-ibang mga scholar na hindi naman yon ang turo ng fundamental beliefs, hindi yon official na tinatanggap sa church. Okay? So inulit ko lang yung tinalakay ko. Pwede nyo balikan yung video na yon. Nandun yung mga documents na pinakita ko po sa inyo, mga ebidensya, patungkol sa ano ba meron ang Seventh-day Adventist Church. Huwag kang makinig sa iba-ibang turo. Pakinggan mo kung ano yung turo sa loob na pinagkaisahan ng General Conference in quadrennial session. Kasi ganito yan. Pag sinabing in quadrennial session, lahat ng delegates sa buong mundo, lahat ng delegado, yung mga local conference natin, pinapadala yung mga delegadong yon sa panahon ng General Conference in session, lalo na yung quadrennial, na ginagawa every 5 years naman ginagawa. Yan, bukod pa yan yung annual ha, ibig sabihin yung taon-taong General Conference. Iba, yung quadrennial, doon ginagawa yung tinatawag na pagpapatibay ng anumang issue o doktrina man yan, doon pinag-uusapan at kung may bagong liwanag na maidagdag sa katotohanan na pinagkaisahan ng lahat ng Adventist na representative sa buong mundo, yun yung quadrennial session na tinatawag. Pinagkakaisahan doon. So kung hindi pinagkaisahan doon at tinanggap, hindi yan official statement or belief ng ating church. Okay? So anyway, malaya yung ibang mag-interpret ng ibang interpretation, pero hindi yan statement at official na doktrina ng ating church. So sana naintindihan natin sa puntong pinapaliwanag natin kasi bukod sa pag-aaral po natin ng doktrina, kinakailangan din aralin natin paano ba gumagalaw ang church natin. Kaya tuloy maraming lumalaban sa church natin kasi hindi nila naintindihan yung galaw at organizational setup ng church. Maraming nagyayabang lalo na kung tumalino na raw sila. Tumalino na raw sila. Okay, yun yung sagot natin dun sa puntong yun. And pakilagay sa screen ha. Ito makakatulong dito sa pag-aaral, yung big picture na pinag-uusapan. The Bible is best understood with the backdrop of an Eden to Eden perspective and with the first battle, last battle perspective. Kasi ganito, no? Ang Bible kasi dapat tingnan natin yung backdrop niyan, yung Eden to Eden perspective. Kasi kaya nahihirapan yung iba, siyempre, gabay ng Holy Spirit ang sinasabi natin dito. Pero pag binasa mo kasi ang buong Bible, kagaya ng ibang experience, sabi nila, binasa ko naman ang buo pero wala akong maintindihan. Kasi nga, wala kang tinatawag na backdrop, yung perspective. Ito, magandang perspective ang sinasuggest dito, yung Eden to Eden. Kasi ano yung Eden to Eden na perspective? Yung first battle at yung last battle. Sa unang aklat ng Biblia, Genesis, yung dalawang chapter doon, chapter 1 and 2, Eden yan. Nandyan yung Garden of Eden or Garden of Pleasure. Wala pang kasalanan ng tao, maayos ang sanglibutan. Yun ay sa unang aklat, chapter 1, chapter 2. Ngayon, sa huling aklat ng Biblia, yung Apokalipsis, makikita natin doon yung isinauling Eden or restored Eden sa chapter 21 at 22. So nakita ninyo? Sa unang aklat, unang dalawang kapitulo, nandoon yung perfect na Eden. Okay? Sa huling aklat ng Biblia, sa huling dalawang kapitulo, nandoon yung isinauling Eden. Sa unang aklat, nagsimula ang kasalanan sa chapter 3. And then sa huling aklat, matatapos ang kasalanan pati si Satanas sa chapter 20. Kaya nga itong huling dalawa, 21-22, restored Eden. Natapos ang kasalanan pati si Satanas, chapter 20, na nagsimula sa Genesis chapter 3. So, nandyan yung pag-asa natin. Yung Eden na nawala dahil sa kasalanan, may ibabalik. So, ang kwento in between that first Eden and restored Eden, ang kwento is about God restoring His people. Trying to get His people para maibalik ulit sa Kanya. Yun yung kwento from chapter 3 ng Genesis na mag-i-end sa chapter 20 ng Revelation. Yun yung Eden to Eden perspective. The first battle, chapter 3, and the final battle, perspective sa chapter 20. Doon susunugin si Satanas. Yung nakita natin. So, ano lang yun? Kumbaga parang pinakita ko lang sa inyo na perspective para makita natin na buong kwento ng Biblia, yung labanan ay sa pagitan ng chapter 3 ng Genesis at sa chapter 20 ng Revelation. Yun ang kwento na ang Diyos, hinahabol niya tayo
para ibalik sa Kanya. Hindi niya tayo hinahabol para saktan. Hinahabol niya tayo para ibalik sa Kanya. Yun yung kasaysayan sa buong kwento ng Biblia. So, nakasentro ang kwento sa great controversy between God and Satan. Between God's followers, of course, and Satan's followers. Pero merong victory na ipinakita doon pa lang sa Genesis chapter 3. Yung preview sa verse 15. Dudurugin nung binhi yung ulo ng ahas at ang kaya lang saktan ng ahas ay ang sakong ng binhi na si Kristo. So, naka-preview na yung victory. Kaya nga sinasabi ng mga mananampalataya, doon sa sulat ni Pablo sa Roma, Kapitulo 16, talatang 20, na kapag ikaw'y na kay Kristo, dudurugin mo rin si Satanas sa ilalim ng iyong mga talampakan kasi umanib ka kay Kristo. So, yun po yun. So, hindi ho nakakalito yan. Tandaan natin ha, ang Panginoon, ibibigay niya sa atin ang kaunawaan kung handa nating ganapin yung kanyang kalooban. Ganun lang ho yun. Papanalangin natin sa Panginoon, Panginoon, gusto kong malaman. Ipapaalam sa iyo ng Panginoon. Ang sabi nga ni Ellen White, i-quote ko na lang. Ito po, i-quote ko, alang-alang doon sa mga nanonood ng mga non-Seventh-day Adventist in connection doon sa sinabi ng John 7:17 naman. Ang sabi ni Ellen White, Testimonies to the Ministers, page 115, ganito ang sinasabi, that God can teach you more in one moment by His Holy Spirit than you could learn from the great men of the earth. Ang Diyos daw, kaya kang turuan niya sa isang saglit sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu kaysa sa maituro sa iyo ng mga dakilang tao sa sanglibutan. Di ba? God can teach you more in one moment. I-claim nyo yon. Paniwalaan nyo yon. Assurance ng Diyos yun eh. Ha? Sa experience ko, yun ang experience ko talaga. Ang Panginoon ho, through His Holy Spirit, ang siyang nag-akay para matutunan natin yan. Ha? Kaysa matutunan mo sa mga kinikilala mo at ina-idolize mong dakilang tao. Huwag ko kayo mag-idolize. Gawin nyo lang reference, pero yung i-idolize nyo, nako, marami ngayon natuto, nagyabang na, lumaki ulo. O nawala sa church, malaki lalo ulo. O nagwawala. Di ba? So yan ang problema kapag hanggang dito lang tayo, yung tipong yung dunong, hanggang dyan lang tsuri, walang wisdom. Pag wisdom mo kasi, ibinubuhay mo yung natutunan mo sa Diyos. Makikita sa buhay, hindi yung natuto ka sa Diyos tapos yumabang ka pa. Hindi galing sa Diyos yan. Pag ikaw'y natuto sa Diyos, tandaan nyo lagi, yung humility makikita, kapakumbabaan. Yung teachable spirit makikita, meaning pwede kang maturuan. May mga kapatid ho tayo, ayaw tumanggap ng turo. Ganun ho yun. So problema na nilang sarili yon. Kasi ang kaligtasan, individual. Pero naturalmente, damayan mo sila, payuhan mo pa rin sila, pero may mga tao ayaw tumanggap ng payo kasi tingin nila, mas magaling talaga sila kaysa sa'yo. Di ba? So, bayaan natin yung mga ganon kasi hindi ka lalago kung lagi kang nakatingin sa mga ganon. Ulitin ko, huwag kayong mag-idolize. Pero pwede nyong gawing point of reference. Anong ibig ko sabihin? Kasi parang ganito. Ito, konting testimony, konti lang. Si Kamenong, kung naalala pa ninyo, lalo na sa, siyempre yung mga dati nating kapatid, kilala talaga siya, pero yung mga bago lang, hindi masyadong kilala. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi si Kamenong naabutan ko yan. At yan ang aking tinatawag na point of reference. Hindi ko siya ina-idolize, pero siya ang point of reference. Anong ibig sabihin? Parang ganito. Nababasa ko sa Biblia yung Kristo, yung ugali ng Kristo. Paano ako makarelate? Sino ang aking titingnan na mayroong ugali ni Kristo? Hanggang sa nakita ko, si Kamenong. Yes, si Kamenong. Ang ugali niya, yung nabasa ko sa Biblia, humble. Magaling sa talata, pero hindi mayabang. Marami ngayon, magaling sa talata, lalong yumabang. Iba yung Kamenong. Kaya doon ako bumilib. Di ba? Yun ang point of reference na sinasabi ko. Point of reference, hindi mo ina-idolize. Nakita mo lang sa kanya na ugaling Kristo to ah. Kahit galitin, hindi napipikon. Ganon si Kamenong eh. Hindi ko napipikon yon. Kahit asarin, ako mismo saksi kasi nakakasama ako, nabigyan ako ng privilege na makasama ko rin siya sa ilang mga panahon, sa ministry. Sinasabihan siya ng masasama nung kanya kausap, pero walang balik na masama ang mama. Cool na cool eh. So, kaya lalo akong humanga. Yun ang sinasabi ko, point of reference. Hindi ko siya ina-idolize, pero
nakita ko sa kanya yung ugali ni Kristo. Kaya nakarelate ako na mayroon pa pala mga tao dito sa lupa na pwede talagang mabahaginan ng karakter ni Kristo kung siya'y mapagpakumbaba. At yun si Kamenong, mapagpakumbabang tao. Di ba? Okay. So yun ang ating sagot doon. Kaya matututunan ho talaga natin ang Biblia, hindi tayo malilito. Okay? Sunod na tanong dyan, Aliyah. Last na siguro ito. Galing kay kapatid na Vernon Arguelles. Sa Australia pa itong kapatid natin. Sabi nito, Bro Melvin, may tanong lang ako. Ito ay regarding sa King of the North na sinasabi sa Biblia. Sinasabi kasi ng ilang mga kapatid natin na ito ay Turkey. Base sa paliwanag ni Uriah Smith sa Daniel and Revelation. At ngayon daw, ay binago ito ng Seventh-day Adventist na patungkol na daw sa papacy. Dahil pinagbasihan nila ay yung 1897 na book ni Uriah Smith at pinalitan ito ng SDA noong 1944 na papacy na daw. Pakipaliwanag naman ito, salamat. Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Ganito yan, ano? Ito ay part ng tinalakay ko regarding sa video last night about, kahapon pala, last night, kahapon ng alas 3, about the issue ng tinatawag na date setting. Tinalakay ko doon yung nature ng church. Okay? So, yung nature ng church. Ano ba? Uulitin ko na naman. Ano yung nature ng church? Ang nature ng church, walang anuman tayong tinatanggap na opisyal na pahayag na may kinalaman sa pananampalataya natin kung ito'y hindi pinagkaisahan sa General Conference in Quadrennial Session. Meaning, hindi po tayo nakatayo sa isang tao. Kung meron mang interpretation sa sarili si Uriah Smith, kanya yon. Pero kapag pinagkaisahan ng church, yung isang interpretation, yun yung official na tinatanggap sa church. Hindi ho natin binabago. Meaning, hindi ayon yung mga kapatid sa interpretation ni Uriah Smith dahil hindi naman talaga yun ang katuparan. Wala tayong pinalitan doon. So sa Daniel 11, na malapit na hong maganap, yung patungkol sa King of the North, which is the papacy, kasama ngayon sa lesson natin eh. So hindi natin, si Uriah Smith, isang tao lang yon. Ito ang problema sa iba nating mga layman na nag-aaral, no? Sinasabi ko ang problema nila. Kagaya nung nabanggit ko na papaliwanag regarding sa date setting na matatapos daw ang mundo 2031. Kinote niya pa doon yung mga pioneers natin na hindi daw tinuloy yung kanyang doktrina patungkol doon sa ibang bahagi. Kasi nga, hindi tayo nakasalalay sa isang tao. Nakasalalay tayo doon sa tinatawag na pagkakaisa ng ating paniniwala na nandoon naman, well represented naman ng iba-iba nating delegado. So yun ang dapat nating intindihin. Ito kasi, itong mga ganitong paraan ng panunuligsa, galing ito sa mga offshoots eh. Halimbawa, yung Trinity. Dadaan din tayo sa topic na yan. Para dadaanan ko lang ng konti, pero itatopic ko rin yan. Actually, naka-line up yan sa mga subject natin sa Reasons of Faith Season 4 ng Bible Institute. Dahil lang sa COVID, kaya hindi pa tayo matuloy-tuloy. Pero loobin ng Diyos, pag natapos na ito, itong April mismo, this coming 4th Sabbath, tuloy natin yung unang session. Naka-line up doon yung mga topic na yon, yung sa mga regarding sa Holy Spirit na hindi daw Diyos. So, yung mga Trinity ngayon, kulang ho sa pag-aaral ho talaga. Una, yung tinatawag na term, pangalawa, yung historical background. Yung definition of term, yung may problema ho silang malaki dyan. Yung definition of term plus the historical background. Yung mga Trinity ho ngayon, bulag doon sa pag-aaral ho talaga sa nangyari sa kasaysayan. Yung pinagdadampot ho nila, yung mga pioneers natin na wala pang liwanag regarding sa usapin ng Trinity. Pinagpupulot nila ho yun. At ngayon, pinagdudugtong-dugtong nila yung kwento. Katulad nito, yung sa magandang tanong ng kapatid natin na si Vernon, binibintangan nila ng Adventist parang minali yung turo ni Uriah Smith. Ulitin ko, hindi ho tayo nakasandal sa isang tao. Even Mrs. White, pangako po doon sa subject natin. Lalo na, bukod yung Reasons of Faith Bible Institute, meron akong kasalukuyang ginagawa na naputol din dahil sa COVID, pansamantala naputol. Yung Spirit of Prophecy series, every second Sabbath naman yan of every month. Na doon, tinatalakay ko po doon yung nature ng church, yung iba pang mga detalye na hindi ho tayo nakasandal sa isang tao. May mga tao, of course, na ginamit ang Diyos, katulad nila Crozier, sila Hiram Edson,
At ang iba pang mga pioneers, ginamit sila ng Diyos, pero hindi nangangahulugan sa kanila nakasalala yung truth. Dahil ang truth ho sa Biblia, ayon sa Proverbs chapter 4 verse 18, at sinulat din ni Apostol Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 3, tuloy-tuloy yung liwanag. Susundan mo lang. So, ang truth, hindi natin kiniklaim na natapos na. Meron pa ho yan. Kaya lang, yung truth na yan, pinag-aaralan ng kabuuan ng church, hindi ng isang tao. Yun ang problema na sinasabi ko sa iba nating layman na masyadong, ewan ko, naging fanatisismo lang nangyari. Ina-idolize na yung tao. Hindi dahil sila ang dahilan, kaya mayroon tayong doktrina. Ang Diyos ho, ginamit lang ho sila. Ngayon, kung may mga bagong tuklas tayong truth, yan ang pinagkakaisahan natin sa General Conference in Quadrennial Session. Itong kay Uriah Smith ho kasi, hindi naman ito, kagaya halimbawa ng writings ni Uriah Smith, ito yung example may libro din ho ako noon. At ako'y naniniwala si Uriah Smith, banal na tao ho ito. Ginagamit din ito, kaya lang syempre, may mga interpretation na galing din ho talaga sa kanyang sarili lang. At yun ay hindi natin pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan natin ay yung pinagkaisahan ng ating church through the General Conference in Quadrennial Session. Doon dapat tayo. Dahil yun ang order o kaayusan ng church. Yung binabanggit ko, si Uriah Smith, siya ang halos nag-propagate nung turo na yung 666 ay mabibilang mo. Halimbawa, Vicarious Filidae, ano yung katumbas na Roman numeral ng V, so on and so forth. So na total niya 666, pero sa biblical exegesis, hindi ho ganun ang paraan ng pag-unawa ng 666. Hindi yung bibilangin mo. Anyway, malaya naman ho tayo dyan, pero hindi po yan yung talagang sinasabi ho roon sa Bible. Kaya nga, kung naalala ninyo, matagal na ito, na inilabas ito ng Biblical Research Institute. Yan, magandang Bible researchers natin yung sa Biblical Research Institute, kasi doon sa mga naging lesson natin quarterly nung mga nakaraan pang taon, pinakita doon kung ano yung sinasabi talaga regarding sa 666. It is the number of a man, meaning to say, yung bilang ng tao na ang tao kapuso talaga sa harap ng Diyos. Ayon sa Roma 3:20 hanggang 23, kapuso tayo. So kaya sinabing number of a man, hindi nakukuha yan doon sa Roman numerals. Actually, ito nga ang punto doon. Ang ginamit na salita sa New Testament, Greek. Hindi naman ginamit yan yung Latin. Ba't mo gagamitin yung word na Latin and then i-compute mo? Tumama, 666. Ngayon, merong mga argument na maging yung pangalan ni Ellen White, pag kinumpute, ito argument ng iba, hindi ko sinasabing tama. Mayroong nagko-compute pangalan ni Ellen White, pag tinotal, 666 din. O maging yung ibang mga tao, pag tinotal, 666 din. So, ibig sabihin, sila na yung 666 ng Revelation chapter 13 na magbibigay ng mark of the beast? Of course not. So, meaning, may sariling pamamaraan ng Biblia. Si Uriah Smith, yun ang kanyang liwanag na natanggap noon. Pero, ngayon nga, hindi na ganon. So, ibig sabihin natin, yung truth na pinapakita ng Diyos, progressive yan. Hindi natatapos at hindi umaasa sa isang tao. Ang church, sa Diyos o tayo umaasa. Even Mrs. White, si Ellen White, gaya ng pagkakamali ng marami, sa kanya daw galing ang doktrina natin, kagaya ng sanctuary, which is not. Yung ginamit nga ng Diyos ay si Crosier, doon sa sanctuary na hindi pala talaga pagdating ni Kristo yun, kundi pagpasok niya sa second phase of His ministry sa the most holy place. Hindi si Ellen White yon. Halimbawa, doon sa iba pang mga doktrina, like Sabbath, hindi rin si Ellen White. Actually, si Joseph Bates, siya ang nagdala nga kay Ellen White, pero si Joseph Bates nakatanggap pa sa iba. At ang unang nag-introduce niyan sa Seventh-day Adventist ay si Rachel Oakes na isang Baptist. Hanggang dumating kay Joseph Bates. At si Joseph Bates, sinabi sa mag-asawang Ellen at James White. Pero nung una, si Ellen White tumututol. So, hindi galing kay Ellen White yung doktrina na Sabat. At si Ellen White, sa kabuuan ng ating church, siya po yung, ang tawag dito sa kanya ng ating mga scholars, parang kino-confirm niya yung mga doktrina through her vision. Okay? Kanya, nagpulong yung mga pioneers natin, nanalangin sila buong gabi, ganun sila yung paglalahad nila Nagpipray sila kung anong meaning ng mga talata na ganito, hindi galing kay Ellen White. Si Ellen White nga mismo, ang sabi niya dun sa ibang niya mga sulat, at yan ay ipe-present ko sa Bible Institute at maging doon sa Spirit of Prophecy series. Sinabi ni Ellen White, naguguluhan siya, hindi niya maintindihan yung mga pinag-uusapan na yon.
Until na yung mga kapatid, yung mga pioneers natin, nagkaroon sila ng pagkaunawa, and then si Ellen White pumasok sa vision at kinonfirm na lang yung nakita ng mga kapatid na pioneers. Kaya hindi galing kay Ellen White. Sa Bible, Bible study talaga. Matinding Bible study ang ginawa ng mga pioneers natin. At si Ellen White, confirmatory. Pinakita sa kanya ng Diyos, tama yung kanilang pinag-aralan through the guidance of the Holy Spirit, of course. So, hindi tayo umaasa sa isang tao. Kaya kay Uriah Smith, meron lang siyang liwanag tungkol doon, pero hindi yun ang church. Hindi si Uriah Smith ang church. So, kung iba yung ating interpretation sa Daniel 11, patungkol na sa papacy, kasi yun ang pinakita ng Diyos sa church. Kay Uriah Smith, kanya yon. Pero hindi nangangahulugan na si Uriah Smith ay hindi lingkod ng Diyos. Lingkod din ho siya ng Diyos. Kaya lang nga, yun nga ang nature ng church, ulitin ko, hindi natin tinatanggap na official na ang anumang kapahayagan na hindi pinagtibay sa General Conference in quadrennial session. Okay? So, yun po yung ating sagot sa maganda ninyong mga tanong. Kung may follow-up po kayo doon sa mga tanong ninyo, mga kapatid, pwede kayo mag-follow up. At doon pa sa ibang magtatanong, mag-post lamang ho kayo sa Facebook account ng Reasons of Faith Media Ministry. At atin pong mas madaling makita yon. Pero kung i-forward nyo, kahit dyan sa, i-comment nyo dyan sa video, or pwede rin, i-PM nyo sa akin, pwede rin ho. Pwede rin ho. Ang sabi ko nga, mas makikita ko lang kasi doon sa inbox ng Reasons of Faith. Okay? So, doon pa sa ibang mga tanong na nandito, pasensya na ho at sa susunod na linggo natin ipaglilingkod ito sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Okay? Sa atin nung pagtatapos, tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan na kami ginabayan ng Santong Espiritu sa aming ginawang pagsagot sa mga katanungan ng amin hong mga kaibigan at mga kapatid. Harinawa ang mga kasagutang ito ay nagbigay daan upang sila'y patuloy na sumigla sa pananampalataya, patuloy ng pag-asa sa kanilang mga puso ay magtumibay, at sila'y maging epektibo ring daluyan ng pagpapala sa kanilang kapwa. Salamat o Diyos sa inyong gabay at sa patuloy na pagpapala na gagawin sa programang ito, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa bumubuo ng programang ito sa ating mga kapatid, at sa akin pong nakaagapay dito, Princess Alia Sarmiento, ang ating technical. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.